Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na mga pakiramdam nyo, mga kaisipan, mga kung ano-ano mga sensation, mga gulo ng isip or kalituan na nangyayari sa inyo, no? So, kamusta? Ano? So, ang topic natin ngayon is medyo relate sa mga katatakutan, no? So, naisip ko lang to kanina umaga eh. Ang topic natin is yung mga basic na trigger. Medyo related yung ating paningin, no? Siguro may mga tao talaga na matatakutin or meron silang mga nakikita sa kanilang peripheral, yung dito yung sa gilid ng mata, no? So papalingon ka ng ganyan, no? So yun ang itatopic natin ngayon. So yan, intro. So yun na nga, no, mga pre, no? Paningin, no? Gaano ba nakaka-trigger yung paningin natin, no? Sa takot or yung kumaga parang gaano kabilis nakaka-catch ng takot yung mga bagay na nakikita natin. Ano raw? Gaano kabilis mag-trigger, no? Ang katawan natin, no, sensitized na. I mean, yung parang over ano na, no? Stressful na or sobrang dami mo nang nararamdaman sa katawan is madali ka nang malinlang or makasagap ng mga kung ano-ano, maging sa paningin, sa pandinig, pandama, panlasa, pangamoy. Kung maring maging ano yan, maging source ng stress mo or takot mo, especially dito sa mata. Example natin ito, tingnan nyo to. Ano ba nakikita nyo, di ba? Kung titingnan mo siya, parang kung ano, di ba? Nakakatakot. Pero kung titingnan mo talaga na base sa pag-unawa mo or pagtingin mo sa kanya, siyempre sa una talagang maano ka diyan, matatakot ka, di ba? Pero pag nakita mo na talaga siya na ito pala siya, so hindi ka natatakot. Ganun lang din 'yon sa anxiety, no? Sa una natatakot ka dahil hindi mo pa siya naintindihan or hindi mo pa siya lubos na naunawaan. Pero pag katagalan or na-realize mo na ay, hindi naman nakakatakot eh. Hindi naman pala, ano lang pala yan, mga damit lang pala, no? So, parang ganun lang din sa recovery ng anxiety, no? Kapag yung anxiety mo is naunawaan mo na ay, hindi naman pala ganun kadelikado eh. Hindi naman pala ganun nakakatakot tong anxiety. Ako lang ang gumagawa ng takot na binubuo ko, no? Or ako lang halos gumagawa nito eh. Bakit kailangan kong matakot dito, di ba? So, sa una talaga, no, kapatid, no? Marami akong nakakausap na, ano, sa ngayon, dami pa silang sinasabi sa akin na ganito, naramdaman nyo ba yung ganito? Yung ganitong pakiramdam, ganitong pag-iisip, ganito. So, kung galing na ako dyan, kapatid, no? So, yung mga nararanasan mo ngayon is danas ko na yan, kapatid, no? Or nalampasan ko na yan. Kung makikita nyo naman, di ba? Na-document ko naman yun, na ipaliwanag ko naman yun sa mga luma ko pang mga video, no? So, hindi mo na kailangan ano eh. Okay, kung gusto mo naman, balik-balikan mo lang yun para mas maintindihan mo, no? Meron din yung mga kung papaano malampasan yun, no? Gaya rin itong topic natin ngayon, no? About sa paningin, no? Gaya ng example natin, no? Kung makikita mo lang siya ng mabilisan na paningin, syempre matatakot ka. Ganun siya kabilis, no? Kaya ang title natin ngayon is yung basic anxiety triggers, no? Sa mata pa lang, no? Sipin mo, sa mata pa lang, marami na, no? So, nagiging source din yan is yung nakamulatan mo, no? Na lugar. Bawa, doon ka sa probinsyang liblib or meron kang mga kaibigan or history ng mga katatakutan, di ba? So, sino ba yung nakakaranas ng mga kita nila sa paningin, maging yung star, makakita sila ng star. Pero to nangyayari dahil sa sobrang stress, no? Meron ka ng mga nakikitang human figure na anino, di ba? Mga ganyan. Minsan parang lumalayo yung mga bagay-bagay, mga nakikita mo, no? Minsan naman lumalapit na tapos gumagalaw, parang sinusundan mo yung mga bagay-bagay, no? Pero yun is sa mata lang, kapatid, no? So kung hindi nyo man naranasan yun, mas okay, no? Pero sa iba na mga talagang over na, yung sobra ng stress nila, halos gaya ng mga nasa depression, no? Meron na silang mga nakikita eh. Meron na silang parang ganung hallucination, pero hindi naman kasi kontrolado pa rin naman nila yun. Yun nga lang, syempre, dahil nga sa hindi pa nila na halos naunawaan kung ano yung nangyayari, is marami silang mga nakikitang mga bagay-bagay. Hindi naman sila actually nakakatakot. Meron lang silang mga nakikita na something na about sa mata, no? Mga something na
Sa may parang liwanag. Ganon kabilis yung isip natin, no, kapag nasa fight flight freeze, no. Ganon siya ka-active. Kasi kahit mga bagay na sa madilim lang, may makikita ka ng parang mga nakatayo, di ba? Parang ganon. Tapos magkukos na kagad ng takot sa yun kasi ang iniisip mo kagad is merong ano doon, merong multo. Yun kagad yung papasok sa isip mo kasi yun na yung ano sa inyo. Yung sinasabi ko sa inyo, lagi nakanganga yung anxiety sa inyo, nag-aabang lang yan kung ano magiging reaction mo sa isang bagay na yun. Maging sa paningin nga, no, yung mga nakikita natin. Na kapag once na naniwala ka doon na, ay, baka multo talaga yun, di ba? So, yun ang ano niya sa katawan mo, ibibigay niya, papakabahin ka, papabilisin ng tibok ng puso, tapos papanginigin ka para itakbo ka o ialis ka doon sa lugar na yun na may nakita kang ano. Kasi hindi naman makakapagsalita yung nervous system natin eh, nasabihin, uy, hindi yan totoo. Hindi yan, ano lang yun, anino lang yun, damit lang yun, parang ganito, di ba? Na kala mo may pugot na ulo, no? Ang kailangan mo lang doon is ikaw mismo paano ka mag-react doon, no? Kasi kung inunahan mo na ng takot, nauna na yung takot mo na nag-isip ka kagad na, ay, baka ano talaga yun, totoo talagang ano. So, ang nervous system mo is wala yan. Biglang ano na kagad yung magiging active na talaga, no? So, magbibigay na siya ng simptomas sa'yo. Na, hindi naman dapat kasi nakita mo lang naman yun, hindi mo pa naman napatunayan na ano yun. Na multo talaga yun, kung ano may naiisip mo, no? Or duwende or maligno na biglang pumasok sa isip mo, no? So hindi siya hindi dapat ganoon, no? Kasi kailangan mo nang patunayan kung totoo talaga 'yun. Di kausapin mo. So makikita mo ganoon, ay ano lang pala 'yun. Sinampay lang pala. O di ba? Kakalma na siya. Hindi gaya kapag pinaniwalaan mo kagad 'yun, di ba? So ganun ang sistema kapag ganun kabilis ang makatrigger yung mga ganung bagay na especially sa ating paningin, no? So nung bata ka pa, no, gaya ko rin nung bata ako, meron din mga makikita mga figure o mga image na mga parang human figure sa mga gilid ng mata natin, or minsan pag madilim na, di ba, kailangan bata tayo nun eh. Minsan may nasisense tayo, may mga nakikita, biglang humangin, tapos biglang may parang nakatayo doon, is pinaniniwalaan na natin. Pero yun is bata pa tayo noon, kapatid, no? Madali tayong mapaniwala. Pero sa edad mo ngayon, kapatid, di ba? Isipin mo na lang na totoo ba talaga yun, di ba? Maglalaro na yun sa isip mo. Pero kung sinanay mo na yung sarili mo na matakot sa ganung bagay, sa mga ganung image, no? Talagang magbubunga ng takot sa iyo yun. Kaya the best dyan is patunayan mo palagi na totoo ba talaga yun? Hindi naman, di ba? Parang ano lang yun eh, parang anino lang na ano eh. So ganun siya ano. Kasi kung papangunahan mo na kagad ng takot, bubuo ka na kagad na nakakatakot talaga yun, is wala. Magbubunga talaga ng simptomas sa'yo yun. Maglalabas talaga ng something sa'yo yun. Dahil nga sa maling paniniwala. Yun kapatid, no? So pag natatakot ka na is magbubunga na ng ano yun, magbubunga ng mga simptomas, or kapag nasa fight flight freeze ka na, no, yung talagang active na, gusto ka nang itakas doon sa isang lugar na yun dahil nga doon sa nakita mo na yun na pinaniniwalaan mo, di ba? Gaya nung bata tayo, di ba? Minsan pag nakakita tayo ng ano, ang ginagawa natin is tatakutin natin yung sarili natin. Tapos ang masama, ikukwento pa natin sa mga kaibigan natin, di ba? Minsan sana may nakita akong ganun eh. Sa mga kaibigan, mga kababata, may kukwento mo na may ganito, may ganyan, di ba? Mas lalong nabubuo. Tas isang kaibigan mo magsasabi sa'yo na, oo nga, meron nga ako nakikita dyan na parang, di ba? Siguro, sa pag-iisip ko ngayon, siguro hindi naman, di ba? Kasi naunawaan ko na siya. Oh, meron mga ganyan-ganyan siguro. Meron talaga. Pero, yun nga, kailangan natin palagi ng patunay. May mga bagay na gumagalaw, mga ganyan, no? May mga paliwanag dyan, kapatid. Pero, kung bibigyan mo na kagad ng sobrang takot yung isang bagay na yun, no? Kung totoo man yun o hindi, di ba? Dahil nga nandito tayo sa anxiety disorder, no? So, mabilis talaga tayong matrigger sa gano'n, no? Pero ang the best dyan is lagi nating papatunayan. Dahil, syempre, tayo madali tayong kumbaga sa nana, yung ano mo yung sa sugat, no? Yung madali kang
pag nasagi ka is iiyak na mag-ano na kagad, dudugo na kagad or magnanaknak na kagad yung sugat mo. Ganun tayo kumbaga sensitive tayo sa mga ganung bagay, no. So, kailangan nyo lang maunawaan yun na ganun na tayo, no. Kumbaga, hindi naman sa yung madaling pag kinapitan mo yan, aaray na, hindi naman ganun eh. Meron lang mga something sa paligid natin na medyo malakas maka-trigger, no. Gaya nga nung sinasabi ko sa inyo, nung pagkabata mo, di ba? Madali ka maniwala sa mga ganung bagay. Pero bata ka pa nun, kapatid, no. Di ba? Medyo malikot pa talaga ang isip natin. Tanggap natin yung malikot ang isip natin noon. Pero kung ngayon na medyo lampas na tayo 20s, 30s, di ba? Diba, hindi na natin kailangan halos maniwala sa ganun, di ba? Kung meron man talaga is meron mga tamang paraan para natin maunawaan natin. Tsaka may mga paliwanag diyan, kapatid, no. Pero kung yun lang talaga ang pinaniniwalaan mo, pero kung hindi naman, marami namang hindi nagsasabi, hindi ba't kailangan mo maniwala, no? So yung pupil dilate, pero na akong vlog nito, yung pupil dilate. Alam niyo yung pag natatakot tayo, no? Yung mata, parang yung itim ng mata natin mas lumalaki. Ganyan. Minsan lumiliit, ganyan. Kasi nga, kapag natatakot ang isang tao, gaya ng sa pusa, alam niyo sa pusa, nakwento ko na to sa pusa, di ba? Kapag gabi, umiilaw yung mata nila, di ba? Pag natatamaan ng liwanag. Ang paliwanag doon is para silang nagiging active. Nagiging active sila kung ano man yung mangyari, ano man yung nasa paligid nila. Nakahanda sila, no? Kung ano man yung masense nila na, anytime, pwede silang tumakbo or pwede silang lumaban doon sa danger na pwedeng mangyari sa kanila. Ganon din tayo sa mga tao. Yung mata natin, gumaganon din. So, meron tayong mga nakikita na something sa paligid, no? Na mabilis tayong bumuo ng mga something na minsan, di ba, nagbo-blurred pa ngayong vision natin, no? Minsan sobrang linaw, tapos may mga gumagalaw, mga ganyan, di ba? Dahil nga nandun tayo sa fight, flight, freeze, no? So, nagiging active tayo na pwede tayong anytime na may na-sense tayo na danger, is anytime pwede tayong lumaban, pwede tayong tumakbo, or pwede na tayong huminto na lang para makaligtas dun sa isang. Yun yung paraan ng katawan natin para iligtas tayo dun sa threat or posibleng mangyari or danger na nasa paligid natin, no? So yun yung simpleng paliwanag doon about sa mga nakikita natin sa tayo, mga paningis dito sa peripheral, dito yung sa gilid ng mata, no? Minsan may mga nasisense nga tayong ganyan. Yun ang doon, no? Dahil nga nasa nasa fight, flight, freeze, or nasa anxiety state, no? May mga may mga nasasagap talaga tayo. Gaya na rin sa pandinig or pang-amoy, di ba? Minsan pag nakakamoy ka na sobrang baho or sobrang bango na hindi, parang sangsang na sa ilong, no? Mabango siya pero parang kakaiba yung amoy niya na nakakasawa. Minsan nahihirapan ka huminga, di ba? Ganun yun eh. Na parang ayaw mo na ng amoy na yun. Aalis ka dun sa lugar na yun. Yun yung paraan ng katawan natin para iligtas tayo. Kasi tayo eh. Parang hihirapan ka huminga, bakit tatambay ka pa nung hihirapan ka na huminga? So ang gagawin ng katawan mo, isaalis ka doon. Parang ilalayo ka niya doon sa walang ganong amoy. Di ba? Ganon din sa pandinig, di ba? Minsan parang ang lakas ng tunog, minsan mga maingay na sounds, di ba? Kailangan mo umalis doon. Yun ang paraan ng katawan para umalis ka, para iligtas ka sa posibleng naiisip mo na baka masira yung eardrums ko dito, tsaka masakit sa ulo. Kaya alis muna ako dito. Yun ang paraan doon. So, yung mga simpleng mga trigger na yan, kapatid, no? Medyo, lang yan. Kakasawaan nyo lang din yan, no? Kasi, may takot eh. Na-present yung fear eh. Kasi, anytime, di ba? Pwede tayong makasense ng mga takot, di ba? Pero hindi sa lahat ng bagay, no? Wala lang naman, lahat na lang ng kakatakutan nyo, di ba? So, kailangan natin doon na unawa, or maintindihan natin, nga, kasi malakas yung sounds or mabaho yung amoy doon, kaya ayoko doon. So, natural lang yun, di ba? Kahit naman ako, di ba, umutot dyan, nandiyan ka pa, di ba? Or may natapo, may bata na dumumi dyan sa tabi mo, nandiyan ka pa ba? Di ba? Alis ka na dyan, kasi, alam mo, makaka-trigger talaga yun, di ba? So, yun yung mga simpleng bagay na kailangan natin maunawaan sa paligid natin, no? Na minsan nagsasabi ka na, minsan wala naman akong ginagawa, or minsan wala naman akong, nakaupo lang ako, natitrigger ako, nahihirapan ako huminga. Kasi nga, dahil yun dun sa behavior, no? Kasi nasanay ka na gano'n eh. Meron ng
na buong ano sa isip mo na anytime na merong ganito, ganyan, is automatic na yung isip mo. So, ang kailangan natin yan is lagi nating papatunayan yung mga bagay-bagay na yun. Or sa paligid natin na, oh, hindi naman talaga ano yan eh. Hindi man ako madadala dyan kasi dati pa yan eh, di ba? So, yun ang gusto kong matutunan yung parang, wala naman to, hindi naman na, parang yung binabaliwala mo na lang yung mga ganong bagay, no? Kasi, alam mo naman yung magiging bunga nun eh, yung mga ganong, mga nasa-sense mo sa paligid, no? Alam mo naman ang mangyayari kapag nag-react ka dun eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magre-react eh. Hayaan nyo lang, mag-react man kayo, pero na-acknowledge nyo naman, anxiety to, okay lang, di ba? Ganun lang ang ano dun, paraan kapatid, no? So, kailangan lang natin is ma-practice yun palagi, para hindi kayo yung lahat na lang ng bagay, lahat na lang, mahanginan lang kayo, mainitan, di ba? Sobrang ano na, sobrang hindi man sa pag-iinarte, no? Parang lagi na lang kayong ganun, di ba? Makakasawaan nyo rin yan, kapatid, no? Kaya kailangan nyo palagi ng kaalaman. So yun lang mga kapatid, no? Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog about sa paningin, no? So yun, naisip-isip ko lang naman kanina, no? Para lang meron tayong vlog, no? So medyo mababa ang ating views ngayon, no? Kasi hindi na ako engage, no? So okay lang yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit hindi kayo mag-subscribe sa akin, kung wala kayong natutunan, huwag kayo mag-subscribe, no? Okay lang naman yan eh. Basta, kung may natutunan kayo, mas okay, no? Pero kung wala, wala talaga akong magagawa kasi may mga tao talaga na hindi nila halos, parang hindi pa bukas yung isip nila about sa anxiety, no? Pero itong mga pinapaliwanag ko sa inyo is alam ko makakatulong sa inyo, kaya subscribe na rin kayo. Huwag niyo puro nood-nood lang. So yun, maraming salamat. Adios.